Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Vince Villaril at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ito ng nasasakupan ay hindi napigil ang mapangiti. Ito talaga ang pinakamahusay na paraan para harapin ang pagkakanulo ni Hejin. Ang pagsampal sa isang tao sa mukha ng mga katotohanan ay mas epektibo kaysa sa pagsasabi ng kahit ano. Naiintindihan naman ng subordinate. Hehe, kung alam lang natin na ang nakilala ni Han Sanchen sa dagat ng dugo ay isang pagong, hindi na sana tayo nagmamadali dito. Tumanggo ang matanda. Ngayon lang talaga nila gustong sumugod sa apat na paa, sa takot na may malalang mangyari sa mga ugat ng dragon. Pero ayos lang ngayon, direktang ginawa ni Han Sanchen ang Blood Turtle, hindi lang sila nakaramdam ng kaba o pagkataranta, gusto pa nilang tumawa ng kaunti. Hindi naman sila nagmamadali, maghintay lang ng tahimik. Sa ilalim ng pagong na may dugo, si Han Sanchen ay isang manok lamang na naghihintay na katayin, kaya makatitiyak sila. Tahimik nating tangkilikin ang palabas. Ito ay maituturing na regalo mula sa dagat ng dugo, upang sa wakas ay masaksihan natin ang tinatawag na totoong super bagay. Tumawa si Heiyin. Ang mga nasasakupan ay tumanggo sa isa't isa na may ngiti sa kanilang mga labi. Ang makita ang kapangyarihan ng pagong ng dugo sa ganoon kalapit na distansya ay talagang isang hindi pa nagagawang pagkakataon. Maraming mga tao ang maaaring hindi kailanman makita ang pagong ng dugo sa kanilang buhay, pabayaan na ipakita ang mga talento nito. Oo, sabay-sabay na tugon ng lahat. Pagkatapos, tinatakan ng mga lalaking nakaitim ang lahat ng pasukan, at hindi sila nagmamadaling mahuli si Ivory at ang iba pa. Sa halip, tumabi sila at tahimik na pinanood ang labanan ng tao at hayop. Boom! Halos sa oras na ito naapektuhan si Han Sanchen, o kung ito ba ang kinalabasan ng tunggalian sa pagitan nila. Sinamahan ng isang mahinang tunog, kitang-kita na ang pulang dugong aura sa katawan ng pagong na may dugo ay biglang lumundag sa oras na ito, at sa sumunod na segundo, si Han Sanchen ay direktang natangay ng enerhiya, at ang kanyang katawan ay umatras ng marahas. Wow! Halos nang si Han Sanchen ay malapit ng umatras ng direkta sa gilid ng dagat ng dugo, bahagya niyang itinigil ang sasakyan, ngunit alam ng lahat na si Han Sanchen ay kaunti lang, na nangangahulugan na siya ay tiyak na matatalo. Ang sino mang pumasok sa Blood Sea at nabugbog ng mga halimaw sa Blood Sea ay makakatanggap ng karagdagang parusa mula sa Blood Sea. Ayon sa mga patakaran ng dagat ng dugo, maaari kang pumasok at maaari kang lumabas, ngunit tiyak na hindi ka lalabas sa proseso ng kabiguan. Sayang naman at medyo maikli lang si Han Sanchen. Han Sanchen, kumusta ka na? Naranasan mo na ba ang kapangyarihan ng pagong na may dugo? Kung may daan patungo sa langit, hindi ka pupunta, at kung walang daan patungo sa impyerno, pumasok ka. Ang lupain ng mga ugat ng dragon, ito ba ay isang bagay na maaari mong pagnanasaan? Sumuko ka sa pakikibaka, ang naghihintay sa iyo ay isang patay na dulo. Malamig na nanunuya ang itim na anino, puno ng pagmamalaki ang mukha. Malamig na tinitigan ni Han Sanchen ang lalaking ito, at sa sumunod na segundo, inipon niya muli ang kanyang lakas at nagpatuloy. Nang makita si Han Sanchen na sumugod sa kanya nang hindi nalalaman ang kanyang buhay o kamatayan, ang pagong na may dugo ay ganap na galit sa isang iglap. Umuungol. Sa isang dagandong, bumilis ito at muling sumugod patungo kay Han Sanchen. Ang malaking katawan ay nagdala ng nakakatakot na kapangyarihan, tulad ng isang baliw mula sa langit, na pinatay si Han Sanchen. Nasa harap niya ang pang-oaks ni Han Sanchen, at pwede rin talagang lumaki ang buong katawan niya. Kung gusto mong pumatay, paglalaroan kita ng sapat na pera. Boom! Nagkita muli ang dalawa. Boom! Ngunit sa pagkakataong ito, ang kabilang
partido ay tila hindi nagbigay kay Han Sanchen ng pagkakataong lumaban. Ang direktang napakalakas na presyon ng hangin ay nakakabaliw na nagtulak sa katawan ni Han Sanchen pababa. Blood Turtle, magaling. Dam, halika, isama mo na lang sa dagat ng dugo ang hanggal na si Han Sanchen. Ang dagat ng dugo mismo ay ang paghihigpit ng yin. Kung si Han Sanchen ang ilalagay doon, haha, ang taong iyon ay direktang mapapaligiran ng kapangyarihan ng yin at kasamaan, at pagkatapos nito, direkta siyang matutunaw. Blood Turtle, biruin mo siya. Nagkaroon ng pagsabog ng palakpakan at palakpakan sa dalampasigan, lahat ni Fang Fo ay gustong pumunta ng diretso sa field upang talunin si Han Sanchen sa mismong lugar. Walang oras si Han Sanchen para alagaan sila, kaya't nahulog siya ng buong-buo na may bakas ng kahihiyan sa kanyang mukha. Hindi naman sa hindi niya sinubukang gumamit ng dahas, pero hindi kasiya siya ang resulta ng paggamit ng puwersa ng ilang beses. Masyadong dominante ang lakas ng lalaking iyon. Sa kanyang harapan, si Han Sanchen ay parang isang munting tanglaw na gumagala sa dagat. Ito ay halos walang silbi. Unti-unti, palapit ng palapit si Han Sanchen sa dagat ng dugo, hanggang sa ilang sandali, ang mga talampakan ng mga paa ni Han Sanchen ay dumampi sa ibabaw ng dagat ng dugo. Halos sa sandali ng pakikipag-ugnayan, naramdaman ni Han Sanchen na parang naipasok siya sa isang malaking karayom ng sabay-sabay, at ang kanyang enerhiya ay tuwirang hinayla. Ang pakiramdam na ito, si Han Sanchen ay sobrang desperado, at ang nakakabaliw na pagkawala ng enerhiya ay nagparamdam sa kanya na parang nawalan siya ng laman. Ang kawalan ng kapangyarihan, sakit, at maging ang kamatayan ay sumugod lahat sa kanya sa isang iglap. Nakaramdam ng sobrang antok si Han Sanchen, biglang bumigat ang kanyang mga talukap, at gusto niyang matulog ng nakapikit. Ngunit sa sumunod na segundo, bigla niyang napagtanto na hindi pa ito oras para matulog, kailangan pa niyang lumaban. Kailangan pang lumaban ng husto. Sa pag-iisip nito, biglang iminulat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, ngunit nang subukan niyang alisin muli ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, natakpan na ng dugo ang kanyang mga paa at lumipat patungo sa kanyang itaas na bahagi ng katawan. At sa itaas ng ulo, nandoon pa rin ang open siba ng Blood Turtle, at wala itong balak na huminto. Huli na iyon, si Han Sanchen ay medyo desperado. Ilang beses niyang sinubukang lumaban, ngunit ang kasalukuyang pakikibaka ay nagmistulang isang biro pagkatapos kunin ang pinakamahusay na pagkakataon. Mas bumilis lang ang pagbagsak niya, hanggang sa wakas, diretso at tuluyang lumubog ang dugo sa katawan niya. Ang pagong ng dugo ay wala pa ring balak na huminto, patuloy itong idiniin si Han Sanchen sa dagat ng dugo. 1 metro, 2 metro, hanggang sa wakas, maging ang sariling katawan ay lubusang nakalubog sa dagat ng dugo. Ang dagat ng dugo ay bumalik sa kalmado, at walang nangyari kay Fang Fo noon. 3,000. Nang makita si Han Sanchen na direktang lumubog sa dagat ng dugo, napaluha si Ivory. Huwag mong sabihing dagat ng dugo, kahit ordinaryong tubig lang, halos nanganganib mamatay ang mga taong nalulunod dito. Higit pa rito, may napakalaking halimaw sa ulo ni Han Sanchen. Ha. Iba sa mga alalahanin ni Ivory, ang mga itim na anino doon ay labis na masaya sa sandaling ito. Tumawa sila ng malakas, puno ng kabaliwan ang mga mata. Para sa kanila, ang pang-aabuso na matagal nilang hinihintay ay sa wakas ay lumitaw sa oras na ito, at nangyari ito kay Han Sanchen. Wala nang mas kasiya siya sa mundo kaysa dito. Sa pagpasok sa dagat ng dugo, humihina ang kapangyarihan ni Han Sanchen, ngunit ang kapangyarihan ng pagong ng dugo ay nagsimulang tumaas. Nang walang hanggan, haha, hindi si Han Sanchen ang kalaban ng pagong na nasa labas ng dagat ng dugo, lalo pa sa dagat ng dugo ang kalaban nito. Tama, ang talunan ay ang talunan, ang lakas ay hindi pantay, at ngayon kailangan nilang harapin ang ganitong uri ng pag-iwas. Hay, sa totoo lang, nalulungkot at nakakaawa ako para kay Han Sanchen. Oo, patay na patay si Han Sanchen ngayon, gaya ng sinabi ko. Isang grupo ng mga tao ang nag-uusap sa isa't isa. Malinaw, sa kanilang mga mata, si Han Sanchen ay patay na. Halika dito, bahagyang ngumiti si Heiying, at saka bahagyang iwinagayway ang kanyang kamay. Sumunod agad ang ilang subordinate. Tumingin siya sa pangalawang kapitan, Hai Jin, ano pa ang sasabihin mo ngayon? Walang masabi ang subordinate na ito.
Ibinaba ng pangalawang kapitan ang kanyang ulo. Winner and loser, since pinili niya si Han Sanchen, at natalo ulit si Han San, so natural, wala siyang masabi. Umaasa lang ang mga nasasakupan na matingnan ng matanda ang mga nagawa ni Hyjin sa nakaraan at mabigyan ng masayang kamatayan si Hyjin. Ilang mga nasasakupan ay malapit nang arestuhin ang mga tao sa lugar, ngunit ang matanda ay iwinagayway ang kanyang kamay, senyales sa kanila na huwag mag-alala. Hyjin, hindi ba dapat lumuhad ka at sabihin na mali ka? Kahit pinagtaksilan mo ako, dapat kang pumili ng mas magandang lugar kaysa sa Han Sanchen. Nang matapos magsalita ang matanda, tumingin siya sa pangalawang kapitan, ako ang lugar kung saan labis kang nabigo ay narito, alam mo ba? Ibinaba pa rin ng pangalawang kapitan ang kanyang ulo, Elder, gaya ng sinabi ko, pinipilit ng sitwasyon ang mga nasasakupan na walang pagpipilian. Ngayon, dahil pinili ng mga nasasakupan ko si Han Sanchen, at natalo na siya, walang pagsisisi. Tumango ang matanda, naunawaan niya, ito lang ang lalaking narinig niyang pangungusap mula sa pangalawang kapitan. Okay, base lang sa mga salita mo, Hyjin, kaya kitang bigyan ng masayang kamatayan. Pagkasabi niyon ay ibinaling niya ang tingin kay Ivory. Ivory, ikaw naman. Ngumisi si Heying. Sumimangot si Ivory, malamig na tumingin sa likod, at hindi nagsalita. Sa totoo lang, halos iisa lang ang katapusan ng aking kalaban, at iyon ay ang kamatayan. Gayunpaman, alang-alang sa iyong kagandahan, bibigyan kita ng isang espesyal na regalo. Maging aking alipin ng masunurin, bibigyan kita ng kaluwalhatian at kayamanan, at ililigtas kita sa kamatayan, paano pa? Nang marinig ito ng mga nasasakupan, mas mabangis pa ang naging reaksyon nila kaysa kay Ivory. Ivory, nakagawa na ng mga ganitong konsesyon ang mga matatanda. Kung matalino ka, pumayag ka agad. Tama, pagkatapos mong bumaba, ibenta mo pa, basta't maginhawa mong pagsilbihan ang mga magulang natin, mas magiging maganda ang pamumuhay mo, babae ka, alam mo ba? Ivory, ang swerte mo talaga. Isang grupo ng mga tao ang malayang nag-uusap, napakagandang pagkakataon, natural na ayaw nilang makaligtaan ang isang magandang pambabola. Malamig na sinabi ni Ivory, nakuha mo na ba ang iyong mga pangarap? Ang pinakagusto ko ay ang panaginip na hitsura ng iyong tanga. Pumunta ka dito kung gusto mong pumatay, huwag ka na magsalita ng kalokohan. Ikaw bastard, ano ang sinasabi mo? Ang aking patriarka ay maawain upang iligtas ang buhay ng iyong aso. Ikaw ay walang utang na loob at nagpapasalamat, ngunit naglakas loob kang magsalita dito. Ivory, hindi mo talaga alam kung ano ang mabuti o masama. Sa pagharap sa pang-aabuso mula sa grupong iyon ng mga tao, malamig na ngumiti si Ivory, puno ng paghamak. Bahagyang itinaas ni Heying ang kanyang kamay, pinipigilan ang kanyang mga nasasakupan sa pagpapatuloy. Napangiti siya, bakit kailangan mong makipagtalo sa isang babae? Tunay na pagpapala niya ang pagtingin ko sa kanya. Kung gusto niyang tumanggi, karapatan niya iyon. Pero, medyo matigas ang ulo ko noon pa man, at hinding-hindi ko nababawiin ang mga sinasabi ko. Kaya, Ivory, pumayag ka man o hindi, hindi magbabago ang resulta. Para sa akin, ikaw ay aking alipin na babae at ikaw ay palaging. Lahat ay sumusunod sa utos at hinuhuli ako ng buhay. Kung may anumang pinsala, gusto kong puntahan mo ako. Oo, bagamat napakahirap mahuli ang isang nangungunang eksperto tulad ni Ivory nang walang anumang pinsala. Ngunit si Sombre ay sobrang kumpiyansa, at napakadomin din. Ang kanyang malupit na lakas ay nagbigay sa kanya ng sapat na kumpiyansa upang harapin ang anumang sitwasyon. Si Ivory ay hindi magalang, direkta niyang hinugot ang kanyang espada, kasama ang isang alon ng totoong enerhiya, handa na siya para sa labanan. Ang mga taong nakaitim ay nagsimula ring dahan-daang lumapit kay Ivory ng magkakagrupo. Pinalakas ni Daoskar ang kanyang katawan, anuman ang sakit, at diretsyong tumayo sa harap ni Ivory. Damn it, kayong mga bastard, kung gusto ninyong saktan si Madam, dapat ninyong lampasan muna ang bangkay ni Lauso. Ha, hindi ba ito ang gintong lalaki? Bitawan mo ako, talagang naging phoenix ito sa sandaling lumipad ito sa sanga. Haha, I was just a fucking street gangster before. He looked at us like a mouse or a cat, but now it's awesome to follow Han Sanchen all of a sudden. Sayang,
May mga taong palaging magiging daga kung sila ay daga. Siguradong walang magbabago dahil lang sa aprobado nila ang balat ng pusa. Ang isang grupo ng mga tao ay hindi sineseryoso ang mga peklat. Galit na galit si Scar. Kung siya ay nasa kanyang kalakasan, tiyak na matatalo niya ang mga taong ito sa buong lugar at ipaalam sa kanila kung sino ang tunay na daga sa damit ng pusa. Pero ngayon, hindi na talaga siya interesado. Sayang, nakakadiri, nakakainis. Gayunpaman, kahit na ang isang taong tulad ni Scar ay patay na, ito ay ganap na imposible para sa kanya na magsabi ng anuman. Nakakatawa iyon, nakikita-kita na parang nakakita ako ng pusa. Mga walang kwentang pusa ba kayo? Isang grupo ng mga tao na hindi tao, multo o multo, pero aso lang sila. Halika na, kahit napakaraming laban na ang pinagdaanan ng Lolo Scar mo ngayon, gusto mo pa ring matikman ang kapangyarihan ni Lolo Scar. Damn it, hindi ka nahihiyang sabihin. Ilang lalaking nakaitim ang akmang sasampalin. Ibilang mo ako. Isang soft drink ang dumating sa oras na ito, lumingon ang lahat, ang pangalawang kapitan na si Hyjin, na hindi gaanong nagsalita, ay tahimik na naglakad sa harap ni Scar. Tataksil ka. How dare you step forward at this time? Hyjin, umatras ka dali, wala kang ibang gagawin kundi maghintay sa kamatayan. Nang makitang papalapit si Hyjin, agad na galit na napag-alitan ang mga lalaking nakaitim. Bahagyang ngumiti ang pangalawang kapitan, sinabi ninyong lahat na ako ay isang patay na tao. Dahil ako ay isang patay na tao, dapat akong magpumiglas ng 2 beses. At saka, dahil pinili ko si Han Sanchen, wala akong ibang pagpipilian kundi ang kumagat ng bala at magpatuloy sa pagtatrabaho para sa kanya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!